Sa dinami-rami ng ilog sa buong Pilipinas, ang Cagayan River o Rio Grande de Cagayan ang pinakamahaba at pinakamalapad. Nagmumula ang ilog na to sa bandang Sierra Madre at umaagos pa Hilaga hanggang Apari patungong Babuyan Channels. Isa sa probinsya na nadadaanan ng ilog na to ay ang Cagayan o Cagayan Valley. Malaking bahagi raw ng kanilang kasaysayan ang nadiskubre rito. This is the biggest shell midden site sa Southeast Asia. Very important ito sa prehistory ng Pilipinas at ng Southeast Asia kasi it speaks a lot about the diet of the people in the early times. Nag-uugat din dito ang kanilang mga kabuhayan. Wow! Ganyan po talaga pag beginners. Almost 3 months ko pong yan, pinactice din eh. Hindi pala ganun kadali yun, no? At basehan din ito ng kanilang pagkakakilanlan. Hardship po siya. Hindi po yan pinorm ng mga tour guide o yung mga pumapasok dito. Kusa po itong na-form. Kung meron pong lupa, meron din po tayong bato dito po. Ngayong gabi, samahan kami di lang sa pamamasyal, kundi sa aming pagtuklas ng samut-saring kwento mula sa mga lugar na binabaybay ng Rio Grande de Cagayan. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Para makarating na Cagayan Valley, maaaring lumipad o bumiyahe patungong Tugigaraw. Ito ang nagsisilbing entry point ng buong probinsya mula Metro Manila. At dahil nandito na tayo mag-side trip na muna tayo. Kilala ang mga Cagayanos ng mga dalubhasang panday. Absolute must na bumisita kami sa isang pandayan dito. Tuwing umaga, ang tunog ng bakal na binabayo ang karaniwang nangyahari dito. Ito ro kasi ang oras ng paggawa ng mga kutsilyo at bolo. Gawa sa molye o leaf spring ng mga lumang truck ang mga kutsilyong ito. Ang molye ay ang bakal na makikita sa gilid ng mga gulong na nakakabit sa suspension ng sasakyan. Ang sikreto raw ng mga magagandang pagkakapanday ng kanilang mga kutsilyo, magandang uling. Well, ang uling kasi ang nagpapalambot sa bakal o molye. Magandang uling equals maganda ang init na nagmumula rito. Pag malambot na to, maaari nang bayunin ang bakal sa anumang hugis na nais mo. In this case, a kitchen knife. Ilang beses din binaon sa uling at ginayo ang kutsilyo hanggang makuha ang tamang hugis at nipis. Kapag tama na ang hugis ng kutsilyo, isasawsaw na to sa tubig para lumamig at saka hahasain para tumalim. Kapag ayos na ang talim, lalagyan ito ng plastic, kahoy o babalutan ng ratan para magkaroon ng hawakan. Ang mga kutsilyo rito ay may iba't ibang uri, laki at haba. At may isa pa silang specialty, ang bolo. Kakaibang souvenir o pasalubong to. Hindi matatalim na kutsilyo, kundi mga kakaibang obra ang nahanap namin sa restaurant na to. Sure ako na nagamit ng husto ang mga kutsilyo ng Tugigaraw sa paghahanda ng masasarap na pagkain ito. Ito po yung tinatawag namin ibanag salad. Mga steamed vegetable po siya na okra, talong, alukbati po, tsaka ampalaya, seaweeds po, tapos daon ng kamote, saka mangga at rabong atsara. Atsara po ba din? Rabong po siya na atsara. Dito naman po tayo sa baked kagu. Ito po yung shell na nakukuha po siya sa Bugay po. Part pa rin po siya ng Cagayan. Hindi po ay lugar. Ako, binibake po natin nalalagyan ng cheese tsaka herbs po. At bacon. Eh, hindi po, ano siya, spices niya po. Ah, okay. Pero
naman po yung kilawing tagko. Ito po yung tulya, pero ang tawag po nila dito sa Cagayan is binnik. Bilnik. Binnik. Bilnik. Opo. Ito naman po yung Carabao beef tapa. Carabif. Opo. So ito naman po yung tawag natin is pilipit, pero unok siya dito sa Cagayan. Ito po yung dinuguang Cagayan natin na may chicharon sa top niya, tsaka bituka po yung ginamit natin. Tapos ito po yung soup natin na sinantap po. Meron din po siyang shell po ito, na tulya din po yung sahog niya. Pag sa Cagayan kasi po is shell ang sahog niya. Bakit po? Yun kasi yung nakagawian nila na shell ang isasahog nila para mas malasa po. Kung tipid mode kayo, swak pa rin kayo rito dahil may eat all you can or buffet section sila. O diba? Pwede ba? Dito tayo ngayon sa north, diba medyo mainit? Palilaban mo sa init-init din. Yung mainit na sabaw. Fight fire with fire. Busog ako dun, ah. Para sa panghimagas o pwede rin daw pang merienda. Ang pinakuko! Pinuritong malagkit na binalutan ng asukal at ang binalay na parang palitaw na may sauce at langit. Sa aming pagbabalik mga biyero, bibisita tayo sa lugar kung saan nakita raw ang kauna-unahang tao sa Pilipinas. Nasakay na siya. At ang paborito niyang pagkain, shellfish. In Lalo alone, there are 8 barangays na merong ganito. Makahanap kaya tayo ng ebidensya? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ang Magapit Suspension Bridge, ang kauna-unahang suspension bridge sa Asia. Ito ang nag-uugnay sa ilang bayan ng Cagayan, partikular ang Lalo sa Ilocos Region. Pero bago pa maitayo ang tulay na to, madali nang nakakapasok ang mga dayuhan gamit ang Cagayan River. Ito ang naging susi para masakop ng mga Kastila ang bayan ng Lalo. Dahil dito, ang Lalo ay naging isa sa 4 na kauna-unahang lungsod ng Pilipinas noong panahon ng Kastila. Nueva Segovia pa ang pangalan ng Lalo noon. At dito rin unang itinatag ang diocese ni Pope Clement VIII. Ngayon, ang Santo Domingo Parish Church na lang ang natira sa 3 simbahan na itinayo noong panahon ng Kastila. Sa simbahang ding ito makikita ang labi ng kauna-unahang obispo ng Lalo, si Bishop Miguel de Benavides, na siyang nagtatag ng University of Santo Tomas, o UST. Nasa tapat naman at katabi ng Cagayan River, makikita ang Evangelization Cross na dala ng mga misyonaryo some 300 years ago. Noong 2000, muling sumikat ang bayan ng Lalo dahil sa pagkakadiskubre ng mga labi ng isang lalaki na pinaniniwalaang nabuhay noong Stone Age. Pinaniniwalaan na mas matanda pa raw ito sa Tabon Man ng Palawan. Ang tinaguriang Philippine Adam ay namuhay raw sa tabi ng ilog. Years later, hindi pa rin tapos ang paghukay sa Lalo. Sa Shell Midden Site. Saan daw? So medyo nagulat ako kanina pinag-usapan mo nga na maraming shells at hindi ko naman nakalain na talagang itong lugar na to ay punong-puno talaga ng shells. This is the biggest shell midden site sa Southeast Asia. Okay. And kasi very important ito sa prehistory ng Pilipinas at ng Southeast Asia kasi it speaks a lot about 3 things the diet of the people in the early times kasi sabi nila ito yung mga basura nila, pinagkainan nila. It speaks a lot about the life also of Cagayanos that it depended on the river. So these are freshwater clams or Yes. shells. Okay. Pero
Ilan daw sangkatutak na shell ang makuhukay dito? Yun naman pala eh. There were excavations or explorations made by the National Museum together with some Japanese and Taiwanese, and they found Yamashita. no archaeological artifacts like we have here example of pottery shards. All the things that they found 2 years ago. just yesterday. About 1,000 to 3,000 BC. Question. Gaano kalaki to? Itong buong Actually, hektarya ba to? four municipalities ang sakop nito. We have Apari, Bugay, Gataran, and Lalo. But the biggest site is in Lalo. In Lalo alone, there are 8 barangays na merong ganito. Ang mga nasabing munisipyo ay nasa tabi ng Cagayan River at pinaniniwala ang dating parte ng ilog. Brown out sa Lalo? Ay, gimmick lang pala ito ng isang kakaibang performance at the park. Madilim at masikip din ang activity natin sa Santa Teresita. Ito po yung tinatawag naming Crystal Room, sir. Ano bang meron dito? Nandito po si Lolong. Crocodile po. Marami-rami na rin ang story ng munisipyo ng Lalo na nagmumula sa Cagayan River. Pero hindi pa tayo tapos sa paglilibot sa lugar na to. Ito raw ang isa sa pinakabagong tourist spot dito sa Lalo na nagsisilbing tahanan din ng may-ari. Dito, makikita raw ang iba't ibang koleksyon niya ng furniture and artworks. At sa tapat lang nito, makikita ang all-time favorite merienda at pasalubong ng Lalo, ang Tinupig. 5 ball na buko. Kinuskus po ito. Okay po. Tapos, binukayo siya. Pinukayo. Ito naman yung 5 na rice. Flour. Opo. Glutinous rice flour. Yes, ito yung tubig. Pure po ito. Naka-control lang po ang tubig. Sahin na. Yes, sir. Di ba masarap kapag talagang walang gloves, talagang pawis-pawis para may lasa talaga? Hindi naman, sir. Di po. Yeah. Wow! Oh, my tupi. Pwede na po sigurong umpisahan ng pagbalot. Saan po ba nanggaling yung pangalang tinupig? Bali, ibabalot yan at 2 tiklop. Okay. So sa isa, T. No. Pig. I-explain ko yun mamaya. Niloloko mo lang yata ako na eh. Totoo ba yun? Totoo yun, sir. Ito po yung tinupig. Ito yung tinupig, sir, ha? Ito. Yan. Yan, tino. Tino. 2 tino. Kapag tatlo, trinipig. Joke time naman tong si nanay. Ito. Eh, sige nga, isa pa. Po. Isang tuti. Yan. Isang tuti? Opo. T. No. No. Pig. Tinupig. Tinupig. Yes. Yan. Inuman na tayo na. Tinupig. Ito. Hey. Sige na, sasakyan ko na lang yung joke ni nanay. Mahirap T. lutuin yan, sir. Ayan. Tinupig. Tinupig na yan. At matapos ang ilang minuto, So yan, yun yung niluto natin, Nay! Ang bilis! Ito na, oh. Ang bilis! Gusto ko lang ma-compare sa tupig din dun sa aming Pangasinan eh. Mainit pa siya. Alam mo kung minsan kapag dumadaan ka sa ano, di ba? Yung first town ng Pangasinan mula Tarlac, Carmen, Rosales. Ako, dami na niyan. Oy, tubig! Kung minsan,
Well, nakakadaya sila. Benta sila dahil lalaki ng wrappers. Pero pagbukas mo, ganun yung katiting. Parang pastillas eh, di ba? Ito naman, parang maliit lang yung wrapper. Pero, good size. Good size. Pagdating sa lasa, sakto lang yung tamis. Mas matamis yung doon sa Carmen o Rosales. So, para sa mga medyo betes, baka po ito. Sakto lang. Kape-kape, Ay, kape sir. soft drinks, kanya. Sakto na. Okay ni merienda mo. Kapansin-pansin ang dami ng mga tanim na citronella sa lalo. Proyekto raw ito ng bayan bilang panlaban sa dengue. Mula sa mga damong ito, kinukuha ang langis ng citronella. Bago ang makuha ang katiting na langis, well, dumadaan sa mahaba at matagal na proseso ang mga damong ito. Kaya pala ang mahal ng pure citronella oil. Maaaring gamitin ng langis bilang panlaban sa lamok o ihalo sa ibang produkto tulad ng mga sabon. Hand wash. At syempre, mga kandila. Sir Andrew, ito po yung Tawas. blue. Hindi po tawas yan. Ay, Paraffin tawas. wax. Ito po yung paraffin paraffin wax na wax. sinasabi. At ito po yung polyethylene. Pagsasamahin lang ang mga sangkap para tunawin at saka ihalo ang citronella oil. Ayan na, yan yung potion. Ilan po yan? 20 ml. 20 ml. Puro po ito, ma'am. Pure, pure, pure. Habang mainit, isasalin na ang mixture sa hulmahan tulad ng baso o plastic cups. And voila! May ilaw na ang tahanan! Hoy! Brownout! Sakto sana yung kandilang ginawa ko kanina. Ay, hindi pala. May kakaibang performance lang pala dito sa park, kaya kailangan madilim ang buong paligid. Blacklight performance kung tawagin ang ganitong uri ng pagtatanghal. Pero meron nga ba talagang black light o itim na ilaw? Hindi black light kundi ultraviolet light ang tamang tawag dito. Hindi nakikita ang UV light pero maaari nating makita ang epekto nito. May mga bagay kasi sa paligid na may phosphorus at kapag tinamaan ng UV light ay nakikita sa dilim. Tulad na lang ng mga puting guwantes at mga color paper na gamit ng grupo.
Well, that's your crash course on UV light. Siya po si Nicole. Actually, yung part niya, yun yung gagawin niya. Oo, patay! Mga ganun-ganun ka lang yata, no? Ano ba? Yan. Ayan, hawakan. Tapos yung kamay po na isa. Ayan. Opo. Ah, yung ganun. Ayan, yung nag-open. Bari staggered. Mauna lang po dito and then Okay. tuwing nalulumbay. Ay, ako yun. Tapos, lambutan po yung galaw na. Labutan. Okay. O, try. Wala mag-awak ng puwet! Ang laking tulong ko talaga sa grupo. Naging mas entertaining pa, di ba, mga biyero? Susunod! Siyempre, may huling hirit pa ako pagdating sa pagkain. Paminsan-minsan lang ako kumain na ito, pero... Sarap talaga nga ito. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Tips for being a hero, I guess after, hundreds of paglalakbay namin, you get to observe. Meron din kaming responsibility as a TV show. At kahit turista importante na pagdating mo sa lugar na yon, kailangan mo rin talagang isipin yung linis, kailangan mo i-maintain gaano kaganda yung lugar. Minsan nga sinasabi nila, lalo na sa mga surfers nagiging secretive yan sa mga spots nila dahil natatakot sila namin pupuntang iba, di ba? Medyo nadami na yung tao. I guess ganun din We have that responsibility also na, of course, to share. But we also have that more important responsibility to take care of whatever place that we travel to. Also is that by simply listening to the tour guides. It's as simple as that, di ba? Sometimes you feel you're more superior. No, actually you're not. This is their place. So you have to just respect the locals. Kung yung sinasabi nila, sundan mo lang. It's as simple as that. Yeah, hero ka na kagad. Being a hero doesn't have to be complicated. You don't have to be a superhero to be a hero. Just got to be. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Planning to stay in Lalo? Bah, swak sa budget ang hotel na to. Parang may fiesta dito sa labas ng Tabaco Cave, ah. Dahil may pasalubong sa akin ng mga taga Santa Teresita. Bago tayo pumasok sa kuweba, may pabogchi muna. Panalo kasi ang ambiance para sa ganitong salo-salo. Okay, saan po tayo kaya, madam? Dito po, papasok po tayo dito sa Tabaco Cave, sir. Isa po ito sa ipinagmamalaki ng Santa Teresita na tourist destination. At kano kadaming caves dito sa Santa Teresita? As of 2016, sir, we have already surveyed and discovered 52 caves. Siyempre, kailangan po ng helmet, no? Opo, sir. Na maayos. Yes po. Para safe po tayo. Yan. Okay na po. Okay, welcome to Tabaco Cave, sir. Ano po makikita dito sa Tabaco Cave? Makikita po natin dito yung mga rocks formation ng iba't ibang klase ng hayop. At saka lahat po ng gusto nating makita,
Through rocks formation po, sir, makikita po natin dito through our imagination. Yan po yung nagpapatunay na buhay pa po itong cave na to kasi yung mga crystallized stalactites, yung mga kumikinang-kinang po na yan. At saka dito po sa Tabaco Cave, sir, meron po kaming tinatawag na crystal room. Pasok po tayo dito sa crystal room. Yes po. Okay, ito po yung tinatawag nating crystal room. Yan. May lupa po tayo na heart shape po siya. Hindi po yan pinorm ng mga tour guide o yung mga pumapasok dito. Kusa po itong na-form. Kung meron pong lupa, meron din po tayong bato dito po. Yan. Yan, may mga paniki na po. Yan. Okay, meron din po kaming tinatawag na peeping light. Yan po. Ito ay kusa po siyang nabutasan. Hindi po ito binutasan ng mga tour guide o yung mga tao na pumupunta dito. Okay, dito po tayo. Palabas na po tayo dito sa first chamber. Careful po tayo, sir. Matutulis po yung mga bato. Ay! Matulis na. Ay! Ayos na. Caving pa more sa Cagayan, Bieros. Meron din sa Bagao, Cagayan. Unti-unti na natutuklasan ang lugar na to. Basta't handa kayong magpapawis ng konti para puntahan ito. Matapos ang halos isang oras ng paglalakad, ito ang sumulubong sa amin. Pero hindi lang ang Mini Falls at Lagoon ang maaaring puntahan dito. Para sa mga naghahanap ng konting adventure, maaari rin pasukin ang kuweba sa likod ng talon. Paalala lang mga biyero, mahigpit na ipinatutupad ang pagsuot ng life vest dito. May malalalim na parte kasi ang kuweba na may tubig at malakas ang agos. Sa loob, meron pang ilang mini falls at lagoon na nalikha ng mga rumaragasang tubig mula sa kuweba palabas sa talon. Ang ganda-ganda, di ba? Mas masikip pala ang daan papuntang second chamber. Dahil po alam nilang napagod po tayo sa pagpasok dyan sa Trailis Passage, sinalubong po tayo ng sumasayaw ng Karinyosa. Ito po. Ito po yung babae, nakapamaywang at ito po ang kanyang mahiwagang partner. Yes. Yung mga palikit po dito sa loob, sir, mas maliliit po sila kumpara po sa nasa labas. At ang tawag po natin dito, mga insect-eating bats. Yan po, nandito po si Lolong. Yan. Crocodile po.
Okay, ito na po yung entrance ng third chamber kung saan po natin makikita ang Big Dome po. Okay. Siyempre, kung paano kami pumasok, ganon din kami lalabas. Approve! Good job! Dito sa Santa Teresita rin makikita ang isa sa pinakamalaking palaisdaan ng Vaname Shrimp. Saan tayo na-enter? Sa pan 2, sir. So ito po yung treatment pan namin. Water source po namin is yung river saka yung ocean. Cagayan po. River. Yes, sir. And ocean dito, sir. Pacific Ocean po dyan. So, yung tubig na ginagamit nyo, pinaghalo fresh water pati Yes, sir. Salt water. So, Yes, brackish. sir. Brackish water po. okay. Dahil brackish water, dun nabubuhay yung mga shrimp. Yes, sir. Nabubuhay po siya. May tinatawag po na salinity kung kaano siya kaalat. Oo. Yes, sir. Dapat hindi sobrang alat. Hindi, yes, sir. Saan nyo po nakukuha yung mga maliliit? Hatchery po sa CP Hatchery. Eh, yung hatchery na yun, kinukuha nyo, tapos noon, dinadala nyo dito. Yes, sir. Harvest Day daw at pwede kong subukan mahuli ng hipon. Diba? Mano-mano pa rin, sir. Kawawa naman. Local employment. Okay, sige. Ang daming hipon. Hawakan po. Okay. Sige pa po. Hawakan pa. Okay. Hatiin po natin para maganda po yung Okay. And itapon na po natin. Tapon. Yes po. Okay. Wala nang hawakan pa. Wala na po. Tapon Dito na. na lang hawak po natin sa roof po. Break! Wow! Yan po talaga pag beginners. 3 months po ko po man yan. Pinaptis din eh. Okay. Di pala ganun kadali yan, no? Oo po, mahirap. Ready for harvesting na itong ganitong Yes, sir. size? Yes, sir. Ready for harvest na po. So, mature size na nila to? Yes, sir. Gano'ng katagal bago lumaki na mature size? Mature, sumaabot po siya ng around 80 days. One more time with feelings. Ang mga puno ng nipa sa tabing ilog ang pinagmumulan ng kabuhayan dito sa bayan ng Pamplona. Nipa palm wine o alak ang isa sa kanilang produkto. Pag namuo ang nipa, puputulin ang sanga ng bunga. Ang dagta o katas mula sa sanga ang main ingredient ng alak. Iipunin ito sa pamamagitan ng pagpasok ng dulo ng sanga sa isang kawayan na magsisilbing lalagyan. Maaari na rin daw inumin ang naipong katas mula sa nipa o pwede rin idaan sa isa pang proseso para mag-iikangay smooth ang lasa. Dahon ng sarakat naman ang gamit nila sa paghahabi. Patapos hatiin, patuyuin at kulayan. Pwede na itong ihabi para maging bayong, bag, unan at iba pa.
Matapos magpasalubong shopping sa Pamplona, pasyal naman tayo sa Santa Praxedes. Ang tubig mula sa talon na to ay sinasalo ng man-made pool sa baba. May mga open cottages rin na maaaring rentahan for the day. Kung sawa na kayong mag-swimming, edi mag-zipline! Sikat naman ang beach ito sa Claveria dahil sa mga rock formation ito. Maaaring umarikalan ng bangka para makarating sa Tagat Lagoon at Centinela Beach kung saan naroon ang mga rock formation. Ayon sa isang alamat, ang rock formation na ito raw ay ang pamilya mismo ng dating pinakamayaman na mangingisda dito sa Claveria. Ito ang kwento nila Apo Lakay-Lakay, Apo Bakit-Bakit at ng kanilang anak na si Ubing-Ubing. Naging sakim ang mag-asawang mangingisda, kaya bilang parusa, biglang nawala at naging bato ang kanilang anak. Hinanap nila ang kanilang anak sa tabing dagat at nang mabasa ng alon ng kanilang mga paa, sila rin ay naging bato. Iyan ang kwento ng Lakay-Lakay Rock Formation. Pagkatapos mamasyal sa Cagayan, don't go home without trying this resto near the airport. Ito yung isa sa mga specialty namin yung Beirut. Fresh river fish siya, para siyang tawilis. It's deep fried. Okay. Native duck, adobo. This one, ala omelette. Maliliit na shell na tapos natanggal sa parang... Sa tuwing ka na talaga, di ba? Maraming shell. Yes. Ginawang omelette. Nagaya ko lang sa palengke. Alugbati salad. Kakaibang pinakbet din kasi may may tinapa. Tapilya. Naku po, ano yan? Intestine sa baboy. And this one is Shrimp bulaklak. Favorite yan ng mga Tugigaraw. Kaya paminsan-minsan lang ako kumain nito, pero sarap talaga nito. Kalabaw tapa. Since Tugigaraw is known for their kalabaws, our pasalubong, lahat yan made in Tugigaraw or Cagayan. Actually, since malapit kami sa airport, we're like 5 meters away from the airport. Yeah. People like while waiting for their planes, talaga they can just like... Yeah, they can walk or we can take them over there and we have free Wi-Fi. So it's like a traveler stop talaga. So that's what we're trying to highlight. Awesome, bro. Yeah. Thank you. I will try these. Kadalasan, pagbiyahe ay para sugal. Maaaring tataya ka sa isang direksyon na nakagawian mo na o yung sa katutuklas pa lamang. Malamang nang tumaya ang mga Astila ng baybayan nilang ilog ng Cagayan, kagaya ko, marahil namangharin sila sa kanilang mga natuklasan. Mga lugar na maraming likas na yaman at mga pamayanan na mayaman sa kultura at kasaysayan. Ito rin ang naging storya ko sa Cagayan River. Huwag tayong manira ng mga corals, panatilihin natin maganda yung kung ano may nakikita natin sa ilalim. Yung coral frames, structure kung saan pwede mong ilagay yung corals kasi yung bottom dito puro sand na. Okay lang. Pwede mo makasali sa kaangga nyo. Sana i-respeto rin natin yung kultura at yung mga tao na dadatnan natin kung saan man lugar tayo babiyahe. Always keep in mind that yung pagpunta nyo doon, maganda, leave it that way.